Sa unang pagkakataon, isinapubliko ng ICI ang pagdinig nito kaugnay sa flood control scandal. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ian Maghanoy live mula sa ICI headquarters dyan po sa Taguig. Ian, sino ang buena mano dito sa live streaming ng ICI hearing? Pinky, humarap na nga sa investigating panel ng Independent Commission for Infrastructure si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Si Agaraw ay isa sa mga kongresistang itinuro ng Diskaya Couple na umunoy na kinabang sa 10 to 25% na kickback o katumbas ng 9 million pesos na anomalya sa flood control scandal. Hindi tulad ng mga naunang iniimbestigahang mga mambabatas ng ICI, hindi nag-request ng executive session si Laguna Congressman Benjamin Agaraw Jr. Kaya sa unang pagkakataon, naging bukas sa mata ng publiko ang pagdinig. Itinanggi rin ni Agaraw ang kanya umano'y kaugnayan sa tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng bulldog mula sa Diskaya Couple bilang regalong kaakibat ng anomalya. Depensa niya, hindi pa raw siya kongresista noong 2022, kundi ang kanyang anak na si Jam Agaraw. Una-una, hindi ko po naman talaga personal na kilala o kaibigan yung mag-asawang Diskaya. Gayunpaman, positibo niyang kinilala ang nagngangalang Alvin Mariano na siyang public works engineer ng distrito na aniya ay kanya ring lubos na pinagkakatiwalaan. Si Mariano ang itinuturong bagman ng kongresista base sa naunang alegasyon ng mga Diskaya. How many times do you meet with the district engineer in a year? Sa totoo lang po, nakakarap ko lang po ang district engineer pagka po may problema doon sa barangay o kaya po lumabas na po yung mga project. Pero hindi po ako nakikialam sa organisasyon ng DPWH. Pero lumabas sa investigasyon ng ICI na walang muwang ang kongresista kaugnay sa budget na ginagamit ng DPWH Calabarzon para sa flood control ng sariling distrito. Ayon pa sa komisyon, nasa 2.9 billion pesos ang aprobadong budget ng distrito alinsunod sa General Appropriations Act o GAA. Pero 900,000 pesos to 1.2 million pesos lamang aniya ang regular na budget ng distrito base naman sa kongresista. Depensa ni Agaraw, hindi niya kailanman pinakikialamanan bilang mambabatas ang mandato ng Public Works kaugnay sa pagtanggap at pag-aproba ng project requests ng halos 300 barangay ng distrito. Alam yun, Your Honor, kasi hindi po ako miyembro ng appropriations o ng BICAM. Basta po yan, nagsisimula po sa NEP, sinasama po yung request ng mga barangay po o ng munisipyo doon sa aming lugar, yung po 16,294 barangays. Ibig yung sabihin na naglagay sila ng project sa inyo na worth 900 million, hindi nyo alam na may ng project sa lugar ninyo? Your Honor, DPWS po kasi nagsasubmit nun eh. 30 seconds. Pinky, sa ngayon, ilang mga mambabatas pa ang pawang mga nakapila para sa ICI probe na inaasahang bukas o sa mga susunod na araw ngayong linggo ay susunod na maimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Kabilang dyan sa mga susunod na imbestigahan ng komisyon ay si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. At dahil nga bukas na ang live streaming ng komisyon para sa mga hearing ng mga kongresista na hindi naman nag-request ng executive session na inaasahan ng komisyon na ilang mga sensitibo at personal na impormasyon ay maaring maitanong o kaya ay maibahagi sa gitna ng pagdinig. Pinky? Alam mo, Ian, meron akong nakita kanina na clip na tama ba itinanong si Congressman Agaraw if he was willing to submit his cellphone? Meron bang nangyaring ganon? Tama yan, Pinky. Ay tinanong nga ng komisyon kung pwedeng isubmit ni Congressman Agaraw yung kanyang smartphone para maimbestigahan ng komisyon. Pero ayon naman kay Congressman Agaraw ay dahil nga may mga sensitibong impormasyon sa loob ng kanyang smartphone ay kailangan niya muna magpaalam sa kanyang misis para maimbestigahan nga ito ng komisyon. Pinky? Okay, so ibig sabihin hindi niya ito isinumite, magpapaalam muna siya doon sa kanyang may bahay at narinig ko din
na parang humingi pa ng apology si Justice Reyes sa congressman dahil nga sa pabor na hinihingi sana isumite yung kanyang cellphone, di ba? Tama yan, Piki. Humingi nga ng paumanhin si ICI Chairman retired Justice Andres Reyes Jr. dahil nga kailangan niya pang humingi ng impormasyon na manggagaling sa smartphone o personal na smartphone ni Congressman Agaraw Jr. At dahil nga dito ay pabiro na rin na sinabi ng ICI na hindi nila gusto mag-live streaming dahil sa mga ganitong rason. Yun, tama. Narinig ko rin yun. Maraming salamat sa iyo. Ian Maghanoy, nag-uulat ang live mula sa ICI headquarters sa Taguig.